Ang video natin today ay about sa paglilipat ko nung weekend ng ating mga kohaku na platy or also known as the swordtails. So napakatagal na sa akin ng mga isda na to. Gusto ko sana mailagay na sila dun sa good na pwesto kung saan ma-appreciate lalo yung itsura nila. So doon ko sila ililipat sa may labas katabi ng mga tub ko dun. So itong mga swordtail nito kasi ginagamit ko to pang test ng tubig. Pero sayang Ayun Kasi ang tagal ko na tong mga alaga kaya merong value na rin para sa akin. Hindi ko sila mapakawalan. Though may mga nabenta na ako nito dati pero sobrang mura lang. Sa tingin ko, start ulit natin padamihin. Kaya lilipat natin sila dito. Sana dumami. So medyo nagi-green na yung water dito. So good sign. So tanggalan tayo ng mga konting dumi and then ililipat na natin sila. So dito nga pala sa katabi ay meron na tayong mga pea dirt dito. Yung Platinum Dumbo Ear Guppy na hindi ko ma-focus, pambira. Ngayon ko lang nalaman na hindi ko pala na-focus Then dito ginagamit ko yung burrito kong siphon na pantanggal ng dumi. And ayun lang, linisin lang natin ng konti and then actually nilagyan ko siya ng tubig. And then ayan, proceed na tayo dito sa pag-collect nung isda. So dito napaka-epic fail nung pag-try ko mag-catch nitong mga kohaku natin. Ayan, itong mga swordtail natin. Kasi dalawa lang yung nakuha ko. So nilabas ko na yung aking maywagang sobrang laki na yung Bankai State na net ko. Ayan. Ito yung accidenting net na nabili ko sa Shopee. Pero actually napakaganda niya. Kaya ang ginawa ko, hinanap ko ulit siya. Bumili pa ako. So nandito na yung mga kohaku swordtails natin. Bilangin nyo na rin. Ayan, di lang lagi natin ginagawa. Pakibilang na yung mga isda ko, please. Ngayon talaga hindi ko bibilangin yan. Kayo na lang bahala. Kung may makabilang, maraming salamat. Hindi ko na masyadong i-acclimate itong mga isda na to kasi masyado naman tong strong. Ito mga breed ng isda na to. Ayan, kung nakita nyo naman sobrang ganda talaga kapag malinaw yung tubig. Ngayon, palalakihin lang natin sila sa green water hanggang sa maging used to sila dun sa pagiging green water. And then kung nakikita nyo dun sa pea dirt side, malinaw na yung tubig doon. Ganun yung itatry natin ma-achieve. Lalagyan lang naman natin ng mga halaman yan para luminaw ng ganun. Para yung algae ay hindi makakapamuhay dito sa tubig na to. So ayan, nalipat na natin sila. Yung mga mugmug na kulay orange doon sa tubig. Di ko alam kung ano yun Ayun, so abangan nyo guys kung ano yung mangyayari dito. Ito naman yung ating next project, which is yung nilagyan nila na aquarium kanina. Ay gagawin na nating next project. Diyan natin nilalagay. So kung naaalala nyo, yung mga baby fry natin. Baby na fry pa, no? Ayan, yung mga fries natin na halo-halo. Actually, halo-halo na sila ngayon So ito yung platy, red balloon platy. Yung susunod is yung mga, yata to choco. Ayan, choco. And then this is our choco marble. So at this moment, sila ay sama-sama na at pinapakain ko ng ating mga baby brine shrimp. Ayan, one more video to look forward to is ito. So don't forget to like and subscribe guys para malaman nyo kung paano ko ito pinalalaki itong baby brine shrimp na to and kung paano ko sila pinapakain. And then yung price na yon, sila yung magiging test. So abangan nyo. So instead na mapakain tayo ng Daphnia, baby brine shrimp na yung target natin ngayon since di tayo makapag-culture, wala akong masourcean dito. So ayun, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe. Kita-kita tayo sa susunod. Salamat!